Si Club DJ Jelly O, isang kilalang pangalan sa Philippine nightlife scene, ay nagsalita tungkol sa pananakit na kanyang naranasan mula sa kanyang fiancé, si Jam Ignacio. Ang pangyayari ay nagdulot ng pagkabigla sa komunidad at nagsimula ng usapan tungkol sa domestic violence sa Pilipinas. Si O, na nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat, ay naglabas ng isang pahayag sa pamamagitan ng Instagram noong February 23, 2025, bilang tugon sa mga nag-aalala niyang mga taga-suporta. Ibinida niya ang kanyang patuloy na paggaling, kinikilala ang mga kitang-kitang marka ng pananakit, kasama na ang isang black eye at isang sirang ngipin. Update, sa mga nag-worry sa akin, guys, don't worry. I'm getting better. Kung makikita nyo, may pasa pa ako sa mata at yung ngipin ko, basag pa rin. Pero nakaschedule na po ako sa dentist ko sa Tuesday kaya magagawa na po siya. Ang bibig ko, okay na po siya. Tuyo na ang sugat, ibinahagi ni O sa video, na nagpapakita ng kanyang katatagan sa gitna ng pagsubok. Ipinahayag din ni O ang kanyang balak na bumalik sa kanyang trabaho bilang DJ sa lalong madaling panahon. Sinabi niya, I'm planning na bumalik sa work this week kung mawawala yung pasa at maga sa mukha ko. Ayun lang, guys, in-update ko lang kayo. Hindi ko kayo masabihan ng isa-isa, sobrang dami nagme-message sa akin. Ngunit ang mensahe ni O ay hindi lamang tungkol sa pisikal na paggaling. Gumawa siya ng isang matatag na deklarasyon na kanyang itutuloy ang kaso laban kay Ignacio sa kabila ng publiko niyang paghingi ng tawad. Si Ignacio, sa isang televised interview sa 24 Oras, ay nagpahayag ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa, na iniugnay ito sa isang kombinasyon ng pagkapagod at pagkabigo. Humingi siya ng kapatawaran at pagkakataon na makipagkasundo kay O, at iminungkahi pa na maaari pa ring ituloy ang kanilang mga plano sa kasal. Sa simpleng hindi pagkakaunawaan and siguro, may halo na rin sigurong pagod sa maghapong lakad namin, kumbaga, tao lang din siguro ako, baka napuno lang din siguro ako. Na hindi ko sinasabi na tama, pero hindi ko para i-tolerate na gawin ulit. Humihingi ako ng tawad, pasensya na talaga. Sorry sa lahat, sabi ni Ignacio. Idinagdag pa niya ang apela kay O, Han, alam mo yan kung gaano kita kamahal. Alam mo yan kung gaano kita protektahan, bantayan. Sa lahat ng ginagawa mo, lagi ako nakasuporta sa'yo. Sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay, nakasuporta ako palagi sa'yo. Sorry sa mga nangyari, ngunit ang tugon ni O ay matibay. Ipinahayag niya na ang paghingi ng tawad at mga pangako ng pagbabago ay hindi sapat. Wala na pong kasal na magaganap o matutuloy yung mga napag-usapan namin dahil po sa nangyari, sabi ni O, na nagtatapos ng tuluyan sa kanilang pakikipag-ugnayan. Kinumpronta pa niya ang paliwanag ni Ignacio, na binibigyang diin ang mga panganib ng pagtanggap sa ganitong mga dahilan para sa karahasan. Hindi po pwedeng napuno lang siya, paano na lang po kapag pinagbigyan ko pa siya ng second chance, paano kung napuno po siya sa akin ulit, gagawin po niya ulit yon, mas grabe pa. Tanong ni O, na binibigyang diin ang posibilidad ng paulit-ulit na pang-aabuso kung ang sitwasyon ay hindi maayos. Ang desisyon ni O na ituloy ang kaso ay isang patunay ng kanyang lakas at determinasyon. Ang kanyang pahayag ay isang malakas na mensahe sa ibang mga biktima ng pang-aabuso, na nagpapakita na posible pa ring magpatuloy, humingi ng hustisya, at magsulong ng pagbabago. Ang pangyayaring ito ay nagsimula ng mahahalagang usapan tungkol sa domestic violence at ang pangangailangan para sa mas malawak na kamalayan at suporta para sa mga biktima sa Pilipinas. Ang matapang na paninindigan ni O, kasama ang kanyang pampublikong plataporma, ay isang hakbang patungo sa pagsira sa katahimikan na nakapalibot sa isyong ito. Ang kanyang paglalakbay tungo sa paggaling ay isang paalala na ang paggaling ay nangangailangan ng oras, lakas ng loob, at suporta. Habang patuloy na itinatayo ni O ang kanyang buhay, siya ay nakatayo bilang inspirasyon sa iba na nakaranas ng katulad na mga paghihirap, na nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na mga sandali, may lakas na matatagpuan sa katatagan, determinasyon, at pangako sa hustisya.